Oops, wag mo na scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, mga negosyo na hindi pwedeng i-scale up sa level 2 or hindi pwedeng applyan ng tulad ng franchising business model, distribution business model, licensing, platform, manpower, software. Ito mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, advantage mo na to. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Pero kung nagninegosyo ka na at paulit-ulit lang nangyayari sa'yo, lalong kailangan mong tapusin tong video na to mga kanegosyo. Simula na tayo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, hindi ko pa alam na may focus in one. Kailangan mag-focus in one. Kailangan may community yung pinaglilingkuran. Gusto ko lang magnegosyo. Bakit sari-sari store? Hindi rin kasi ako marunong magluto. Ang sari-sari store, pambansang negosyo. Hindi ko pa rin masyadong alam kung ano yung core gift ko, kung saan ako magaling. Basta gusto ko lang itry yung pagninegosyo. At eventually, naitayo ko yung sari-sari store ko. Malapit kung saan ako graduate ng college, sa TIP Cubao. Nagbo-boarding house lang ako noon sa QC mga kanegosyo sa Cubao. Kasi taga Cavite ako mga kanegosyo. Pero after nung pandemic, balik Cavite uli ako. Kasi yung sari-sari, yung negosyo ko mga kanegosyo, nung pandemic, isa sa mga naapektuhan ng pagsasara ng school. Kasi halos 2 years na online class. At hindi lang naman, halos lahat ng malapit sa school na negosyo, halos puro nagsara. Sabi natin nasa 95% at isa na ako doon. Taga Cavite ako mga kanegosyo. At nagkataon lang na gusto ko mag-aral sa Manila at napili ko yung TIP, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako ng Marketing Management. Pero nung graduate ako, nung nag-work na rin ako, doon pa rin ako nagbo-boarding house. Hanggang after kong ilang taon, 2 years na mag-work, naisipan ko gusto ko talaga magnegosyo, gusto kong itry, di doon na rin ako nag-business. Pero hindi ko pa alam na may community doon, hindi ko pa alam yung focus in one. Kumbaga, baguhan, bagito sa negosyo. Ang dami kong hindi alam. Gusto ko lang, gusto kong aksyonan muna. And eventually, yung lesson, darating din yan. Pero nung bumalik ako sa Cavite after nung, yun nga, mga 2022, dito naman ako nagnegosyo ng bilyaran sa pangatlong negosyo kong nalugi. May permit to mga kanegosyo. Malapit din sa school. Pero lagpas na sa 100-meter radius. Kasi bawal yung bilyaran na malapit talaga literal sa school eh. Pero puntahan pa rin siya ng mga college student. Pero may permit yung bilyaran ko mga kanegosyo na nalugi. Bawal minor de edad, bawal naka-uniform, mas 18 years old and above. Bawal magsugal. Yun, marami pa rin bawal. Pero nalugi pa rin yun kasi naitayo ko yun. May face to face na pero konti pa rin talaga yung estudyanteng pumapasok nung panahon na yun eh. Hindi pa siya full face to face eh. Kaya pero umabot din ako ng years doon mga kanegosyo. Kasi syempre tiyaga-tiyaga lang. Pero kailangan na talagang isara. Ayun yung kwento ng ano. At balik tayo sa topic mga kanegosyo.
may mga negosyo talaga tulad ng sari-sari store na hindi natin may scale up sa level 2. Bakit kamo? Hindi natin pwedeng ipa-franchise yan kasi ayan yung pambansang negosyo sa Pinas na bukas makalawa may katabi ka ng sari-sari store din. Napakadaling magbukas ng sari-sari store mga kanegosyo. At iba ang business model ng sari-sari store sa grocery store. Laging sinasabi nila pag ang sari-sari store lumaki magiging grocery store. Mali po mga kanegosyo. Ang sari-sari store pag lumaki sari-sari store pa rin. Ang business model sa sari-sari store, binili mo muna yung mga paninda sa loob ng sari-sari store at kikita ka lang kapag nabenta na yung nabili mong paninda. Sa grocery store, iba po, cash flow gaming. Magbabagsak muna si supplier sa loob ng grocery store mga kanegosyo. At kapag nabili na yung produkto ni supplier doon sa grocery store, babayaran pa ng may-ari ng grocery store within 3 to 4 months yung pera nasa may-ari ng grocery store, yung cash. Ibig sabihin, pwede niya pang gamitin yun sa ibang transaction na mabilis magpaikot ng pera sa loob ng 3 buwan bago niya ibayad kay supplier. Cash flow gaming sa grocery store. Ibang-iba po to sa sari-sari store. Kaya hindi natin pwedeng ma-applyan ng franchising, distribution, platform business model, licensing, software, manpower. Kasi napakadaling buksan ang negosyong sari-sari store mga kanegosyo. Meron talagang mga negosyo na hindi natin may scale up sa level 2. Yes, may kumikita talagang malaki sa sari-sari store. Sabihin na natin kumikita ng 150,000 a month. Profit na yon. Pero hindi ibig sabihin malaki yung kita mo, nasa level 2 ka na mga kanegosyo. Hindi po ganun. Malaki namang kita ko dito, ayoko na mag-level 2. Hindi porket malaki yung kita mo sa sari-sari store mo mga kanegosyo, nasa level 2 ka na. At kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, isipin mo na kung ano yung negosyong papasukin mo na pwede mong i-scale up sa level 2. Lagi mong kasama sa plano yung level 2 mga kanegosyo. Dahil hindi ka pwede, or mamamatay ka dyan sa level 1 mga kanegosyo kung hindi mo mapapalaki ang negosyo mo. Habang buhay ka lang dyan sa level 1. Eventually, mamamatay din yan. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, subscribe mo naman tong video ko. Like mo na rin, heart mo na rin. Comment ka lang kung may mga tanong ka. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle sa pagninegosyo, wag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat mga kanegosyo. Peace.